The true ruler of the world has finally been exposed, and it's not who you think. For years, fans have been asking, who is Imo? In this video, we uncover the biggest theory in One Piece history, the true identity of the mysterious ruler sitting on the empty throne. Is Imo immortal? Is Imo connected to Joy Boy? Or, is Imo the reason why the Void Century was erased? This theory connects everything, from the world government, ancient weapons, to Monkey D. Luffy's destiny. Watch until the end, because this might be the final villain of One Piece. Paano kung ang tunay na hari ng mundo ay hindi tao? Hindi siya kilala ng karamihan. Walang mukha, walang pangalan sa kasaysayan. Pero siya ang may kontrol sa lahat. Siya si Imo Sama. Sinasabi ng world government, walang hari, pantay-pantay ang lahat ng bansa. Pero nakita natin ang katotohanan. May isang tao na nakaupo sa empty throne. At iyon ay si Imo. Ibig sabihin, isa lang itong malaking kasinungalingan. Bakit walang nakakaalam kay Imo? Bakit parang wala siyang edad? Ayon sa theory, si Imo ay buhay pa mula sa Void Century. Paano? Sa pamamagitan ng Op-Op no Mi Surgery. Ang Perennial Youth Operation. Ibig sabihin, si Imo ay isang immortal ruler na nagkontrol sa mundo sa loob ng 800 years. Noong Void Century, may dalawang panig. Joy Boy, freedom. Imo, control. Si Joy Boy ay gustong palayain ang mundo. Pero si Imo, gusto itong kontrolin. At sa huli, natalo si Joy Boy. Kaya binura ang kasaysayan. Narinig mo na ba ang Great Cleansing? Ito ang planong tinutukoy ng Gorosei. Ayon sa theory, kapag may nagiging banta sa kapangyarihan ni Imo, binubura sila. Literal. Islands disappear. History erased. Parang hindi sila umiral. Bakit tila espesyal si Monkey D. Luffy? Hindi lang dahil sa pagiging pirate, kundi dahil siya ang bagong Joy Boy. At alam ito ni Imo. Kaya kung mapapansin mo, si Luffy ang isa sa mga pinakamalaking threat sa mundo. May isa pang mas malalim na theory. Si Imo ay gustong maging Diyos. Control sa history, control sa mundo, control sa katotohanan. At ang pinaka nakakatakot, kaya niyang burahin kahit ang existence ng isang tao. Kung tama ang lahat, ang ending ng One Piece ay hindi lang laban ng pirates. Ito ay ang Luffy vs. Imo, freedom vs. control, truth vs. lies, at dito magaganap ang final war. Paano kung si Imo ay hindi lang ruler, kundi ang pinakaunang enemy ng D-Clan? At ang D ay simbolo ng mga taong lalaban sa kanya. Kaya sila tinatawag na enemies of the gods. Kaya ngayon, isipin mo. Kung si Imo ay nabuhay ng 800 years, ilang beses na niyang niloko ang buong mundo. At kung si Luffy ang huling pag-asa, makakaya ba niyang talunin ang isang Diyos? O mauulit lang ang trahedya ng nakaraan? Ito nga ba ang tunay na identity ni Imo Sama? O may mas malalim pang sekreto na naghihintay na mabunyag? Hanggang sa susunod, mga ka-anime.